Hello. Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa ikalawang bahagi. Bakit po ikalawa? Kasi yung unang bahagi, tayo po ay sama-sama nag-iisa sa tinatawag na panalangin na lahat ng ating mga kahilingan, mga dinudulog, mga problema man yan, karamdaman, lahat yan, inilalapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kumbaga, tayo yung nagsasalita, ang Diyos ang tagapakinig. Para pakinggan ang ating panalangin, ito naman yung ikalawang bahagi na kung saan merong ibinababang sitas na siyang pinag-aaralan natin. At sa pamamagitan ng tagapangaral o tagapagpahayag ng salita ng Diyos na siyang gagamitin niya naman para ang kanyang salita na tinatawag na salita ng Diyos ipahatid naman sa atin at tayo naman ang tagapakinig. Sa madaling salita, para dinggin ang ating mga kahilingan, ang ating mga dalangin sa Diyos, siyempre, susubukin muna tayo kung handa nating pagbigyan ang kanyang aral na sinasabi sa mga sitas na ibinabahagi sa bawat gawain. Ngayon po, ang sitas ngayon, una, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa 14. Aralin po natin. Sabi dito, o mga mangmang ng taga-Galacia, sino ang mga nagsigayumas sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ibig kong maalaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa utusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Ngayon po, aralin natin ano ba ang kalagayan ng mga tao sa Galacia. Bakit ganito ang sinasabi ng ating dakilang o ng Apostol Pablo sa pamamagitan ng bibig niya, idinadaan niya sa sulat para ipahatid sa mga taga-Galacia. Dahil po, ang mga taga-Galacia, alam nila na si Jesucristo ipinako sa cross. Dahil ipinangaral niya sa kanila. Kumbaga, dinalaw na muna ni Apostol Pablo yung mga nasa paligid ng Asya. Kaya meron siyang routine kung saan-saan siya nakarating. Pero nang binilanggo na siya, nagpadala na siya ng mga sulat. Meron siyang kalingin na taga-sulat. Kung ano yung sinasabi niya, ipinapadala niya sa mga bayan. Kasama na dito yung mga taga-Galacia. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na naging mangmang ang mga taga-Galacia? Dahil sa kabila ng pangaral niya tungkol sa pagpapakilala niya sa ating dakilang Panginoon na ipinako sa krus, na dapat sana ang nagahari sa kanila yung kalooban ng Espiritu. Pero ang nangyari po, nagtatapos sila sa mga kautusan. Kumbaga, binabalikan nila yung senaryo na kung saan ang mga tao noong mga Israelita o mga Hintil ay masigasig pang sumusunod sa mga kautusan.
Bakit po? Kasi meron pa na panahon ng pagsunod sa kautosan sa pamamagitan ng mga kautosan na ipinagkaloob kay Moises, at meron ding panahon, yun namang kautosan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi po siya pwedeng i-mix. Kaya kung panahon ng kautosan, halimbawa, merong mga laws o batas na pinapasunod, kapag yun ang mahigpit na pinaiiral, ang mangyayari po yan, nasa ilalim tayo ng kautosan. Pero ngayon, ang nangyari sa mga taga-Galasya, sa halip sana na nag-improve na sila, dahil tinanggap na nila si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, bagamat hindi nila nakita na siya'y nagpapako sa krus, pero dahil lamang sa panangaral ni Apostol Pablo, nagsisampalataya sila sa ginawa ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kumbaga, ikinabil na nila na bagamat hindi sila mga Israelita o tinatawag na mga Hintil, kasama na sila doon sa tumanggap ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang nangyari, binalikan nila yung mga kautusan. Kaya tinawag ni Apostol Pablo na mga mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Walang alam. Ibig sabihin, yung natutunan na dapat sana nagbumula sa kapangyarihan ng Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa atin, ang nangyari po, ibinabalik yung dating kautusan. Sa loob ng Iglesia, nangyayari po yun. Bakit po? Halimbawa, sa kautusan lang ng pagbibigay ng ikapo. Sa pagbibigay ng ikapo, yun po ay ipinapatupad sa panahon na kung saan ang ating dakilang Panginoon hindi pa bumababa dito sa ibabaw ng lupa. Sa pagkatuwid, ang pagbigay ng ikapo sa mga Israelita ay isang batas. Bakit? Dahil sa 12 anak ni Jacob, magmula kay Ruben hanggang kay Benjamin, ang mga Levita ay walang mana doon sa lupain ng Israel. Kaya ang tungkulin lang ng mga Levita, walang iba, maglingkod sa templo. Pero ipinapahintulot sa kanila ang mag-asawa o magkapamilya. Kaya nangyari, yung lupain na bahagi sa 11, at yung 11 iyon, magbibigay ng ikapo para sa ikabubuhay ng mga Levita. Kaya, may tungkulin sila ng pagsunod sa kautusan na magbigay ng ikapo para yung mga Levita magkaroon naman ng ikabubuhay. Yun po yung ibinibigay nila. Kaya hindi ibig sabihin, kapag nagbigay ng ikapo, yung 11 magkakapatid, sa Diyos na lahat yun. Hindi po. Tatanggapin niyo ng mga Levita, halimbawa, yung 11, 10%, di magiging 110%. Ang gagawin doon ng mga Levita, magbabahagi sila ng halos 3 o 4. Magbabahagi sila sa pagpapakain sa mga kapuspalan. Ika-10 bahagi ang atang na susunugin. Pero dahil kasi noon, hindi pa salapi ang iniaalay noon, kundi in kind. Kung anong madala mo, halimbawa hayo, halimbawa pagkain, ang mahalaga doon, matuspusan yung pamumuhay ng mga Levita. Yun yung kautusan. Pero sa panahon ngayon, ang nangyari po, sa panahon na ni Kristo, ang kautusan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Ibig sabihin, pusang loob. Kung ipapatupad yan sa isang iglesia, napipilitin mo ang member magbigay ng ikapo, ibig sabihin, bumabalik ka sa kautusan. Ini-ignore mo yung kautusan ni Kristo. Ang mangyayari naman, magiging katulad ng mga taga-Galasya na mangmang. Bakit hindi nila nauunawaan na ang bawat ibinabahagi o mga pangyayari dito sa ibabaw ng sanglibutan may kanya-kanyang time o panahon. Kung panahon ng kautusan ni Moises at iba naman sa panahon ng kautusan ni Kristo. Kaya nangyari po dito,
Sinitan ni Apostol Pablo yung mga taga-Galasya. Dahil sa halip sana na yung Espiritu na nanahan sa kanila, yun na yung nag-ahari, ang nangyayari po yan, nawawala yung presensya ng Espiritu Santo. Dahil nandun yung inggitan, yung galit, yung puot, yung sama ng loob, dapat po hindi na yan nananahan sa buhay natin. Dahil tayo po ay templo ng Diyos sa buhay. Itong katawan natin. Sabi niya, huwag ninyong bighatiin ang Espiritu Santo na dyan kayo yung tinatagal. Sa makatuwid, ang nagahari dapat sa atin pag-ibig, yung pure na dapat hindi na tayo kumikiling na binabalikan. Ganito yung sinasabi. Ganito yung utos. Hindi po panahon na ngayon ng Espiritu Santo. Na kung saan nagahari na dapat yung pananampalataya. Sa totoo lang po, lahat naman tayo matatawag na hindi. Dahil wala tayo sa loob ng Israel. Pero ang importante po doon, ano yung tuntunin na ating ginagawa sa ngayon? Panahon pa ba ng kautusan? Na kapag sinabing ganito, huwag mong gagawin, tapos naglabag ka, kasalanan? O panahon ngayon ng Espiritu Santo na sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa sa makatuwid, araw-araw, minuminuto, oras-oras, pinakailangan natin humingi ng tawad dahil pwede tayong magkasala nang hindi natin nalalaman. Anong sabi? Ang nagsasabi sa higana na wala siyang kasalanan ay isang sinungaling sa makatuwid. Tama ang nakasulat sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya pinakailangan natin isuko ang ating mga sarili, magpakumbaba, sapagkat yun lang naman ang susi ng pagtatagumpay. Bakit si Jesu Cristo nagtagumpay? Dahil lang po sa pagsuko, dahil lang po sa pagpapakumbaba, na hindi niya ipinipilit ang kanyang sariling karunungan, kundi umiiwas siya. Sapagkat alam niya na may tamang panahon ang kamatayan niya. Pero hindi niya ipagsisiksikan ang sarili niya para lang mamatay na hindi niya kapanahunan, na hindi niya magawa yung pinaka-purpose kung bakit siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa na walang iba ang maipako o maialay ang kanyang nag-iisang buhay para sa lahat. Kaya yan po ang baka-isipin natin. Panahon ng kautusan at panahon ni Kristo. At ngayon, panahon naman ng Espiritu na sa pamamagitan ng pananampalataya na bagamat hindi natin nakita si Kristo, ninaaninag pa kung ano ang kanyang hitsura, pero sa pamamagitan ng pananampalataya na naghahari sa atin, pinag-iisa po tayo, maging mga Israelita o mga Hintil, dahil sa tinatawag na pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya para maunawaan natin? Ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sampol, pamantayan ng tao. Kapag may pruweba at may katibayan, sasampalataya ako. Halimbawa, may pumunta dito, nagpatulong, gumaling. Nakita natin, gumaling na siya, sasampalataya na tayo. Pamantayan po yan ng tao. Pero sa Diyos, anong sabi? At sa inyong mga dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong tatanggapin. Sa magkatuwid, hindi pa man natin nakikita na magaling na tayo, unahin natin yung pananampalataya sa kanating kakamutin. Yung kagalingan na hinihiling natin. Bakit matagal akong gumaling? Dahil pasaway tayo. Binibigyan tayo ng kabigatan sa ating buhay. Dahil sa halip na tayo sumusunod na sa pamamagitan ng pananampalataya, may pagpipigil na tayo, papunta na tayo sa pag-ibig. Ang nangyayari, walang kontrol tayo sa bibig. Marami tayong kaaway, kaalip. Di parehas na tayo ng taga-Galasya. Naturingan pa naman tayo na nagsisimba, pag-uwi sa bahay. Iba-iba naman yung ginagawa, paninirang puri. Di paliging katulad tayo ng mga taga-Galasya na mga mangmang.
Nagpasimula tayo sa Espiritu. Tinanggap natin yung bautismo ng Espiritu Santo. Pagkatapos ngayon, kung abalik tayo sa laman, anong tawag sa atin yan? Mangmang. Kaya po nang itinuturo dito ni Apostol Pablo, si Hesus Kristo'y napako sa krus na dapat mahayag sa buhay natin na ang dati nating pagkatao kasama na rin napako. At ang ikinabubuhay natin, kung itataas mo dito sa Kapitulo 2, sabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Dapat putol na yung dati nating pag-uugali dyan. Dapat, kung halimbawa, tayo'y walang kontrol sa bibig, tayo'y magnanakaw, tayo'y mapanirang-puri, nung tanggapin natin si Kristo, dapat putol na rin yun. Sabi dito, at kung si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Doon na po maghahari yung pananampalataya. Na kumbaga, anumang bagay na mapapakinabangan ng ating kapwa, tutulungan natin sila. Hindi yung puro pintas. Kasi na tayo may good and bad sa buhay natin. Kaya anong dapat natin titingnan dito? Yung bunga ng pananampalataya na dapat lumago yun. Dapat magbunga sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Kasi po yung mabubuting gawa, resulta na lang yan ng pananampalataya. Kung dati noon, para masunod mo yung kautosan, gumawa ka ng mabuting gawa sang-ayon sa kautosan. Pero ngayon, uunahin mo yung pananampalataya. At yung bunga, resulta na lang yun ng pananampalataya. Kaya unahin natin yung pananampalataya. Sa pagkatuwid, meron na tayong malasakit sa kapwa. Meron na tayong pagmamahal sa kapwa. Hindi na tayo humahatol sa kapwa. Hindi na natin tinitingnan yung mga negative na buhay ng ating kapwa. Kundi kapag ang ating kapwa pumapasok na sa negative na kalagayan, tulungan natin siyang maging positive. Yun po yung kailangan natin. Sabi nga, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Sa makatuwid, anumang bagay na pasanin ng isa na hirapan na siya, tanungin natin, baka pwedeng i-share niya para yung pasanin niya, kasama na rin tayo sa papasan. Malay mo, iba kasi ang pag-iisip ng isang tao nasa kalagayan ng problema kaysa doon sa wala. Kaya nakapag-iisip ng tama, yung wala doon sa sitwasyon, makakapag-advise ng mabuti doon sa nabibigatan. Katulad na may karamdaman. Kung masakit palagi ang ulo, linggo-linggo, kung halos araw-araw na palagi masakit ang ulo, paano ba yan makakapag-isip? Siyempre, yung walang sakit sa ulo, yun ang makakapag-advise. Unless na dapat i-share muna yung problema niya na sumasakit pala ang kanyang ulo. Paano kung nililinin at hindi niya naman binabahagi? Magtulungan ba siya? Kaya, ang pagdadala ng pasanin, sinishare yan. Para yung halimbawa, may problema ka, palaging sumasakit ang ulo mo, yun pala ang tingin pala ng doktor, migraine. Itong sinasarili mo lang, hindi mo naman sinishare. Yung pinag-sharean mo, yun ang yung pasanin niya na rin yun. Dahil binahagi mo sa kanya, kumbaga involved na rin siya sa pag-alala sa'yo. Kaya, hindi tinan po natin, kapag kinagaharian pa rin tayo ng mga bagay na inggit galit, hindi natin sila tutulungan. Pero, kung nagahari ang Espiritu Santo, kung titingnan po natin, lahat ng kasulatan, iba-iba ang nagsulat, iba-ibang panahon, iba-ibang pinagmulan ng tao. Pero nagkakaisa sila ng sinasabi dahil isang Espiritu lahat ang namumula sa kanila. Sa makatuwid, bagamat tayo hiwa-hiwalay, pero kapag isang Espiritu ang tumigil sa atin, maghahari ang pag-ibig. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan sumunod kung ano ang kalooban ng Espiritu. Kung nagpapabalik na naman tayo sa mga kautosan, kapag sinabing bawal-bawal, kapag sinabing ganito, yun lang, kung lang tayo mahigpit, pero yung pag-ibig hindi na umiiral, bumabalik tayo sa pagiging makalaman. Yun na yung tinatawag na
mga mangmang na taga-Galasya. Dapat, nagsimula na tayong tumanggap ng aral ng salita ng Diyos. Sabi dito, sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Kasi po, yung Ebanghelyo, doon tayo hinuhubog. Dapat, yun na yung pinaghuhugutan natin, hindi na yung mga kautosan. Kaya nga, hindi na natin binabasa yung lumang tipan dahil puro yun sa kautosan. Ang binabasa na lang natin, bagong tipan, panahon ni Kristo. Hanggang sa Apokalipsis. Yan na dapat ang binabasa natin. Sabi nito, tiniis ba ninyong walang kabulang ng lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbigay nga sa inyo ng Espiritu na gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng magagawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Yun bang Espiritu na pumikilos sa bawat isa sa atin? Na pinaghuhugutan natin kung bakit tayo tumutulong sa may mga karamdaman, bakit tayo namamahagi ng tinatawag ng pangangaral ng salita ng Diyos, bakit tayo nagsasakripisyo sa pananalangin. Lahat ng yun dahil sa Espiritu. Dahil kung wala yung Espiritu Santo, hindi natin kayang gawin ang manalangin. Sa makatuwid, inuudyukan tayo ng Espiritu para gawin yung mga bagay na galing sa Espiritu. Kaya ano mo nangyayari? Dapat naghahari yung pananampalataya. Naghahari yung pagtuturingan magkakapatid. Sabi nga, si Kristo ang ulo, tayo yung katawan. Dapat sakit ng kayaningan, sakit ng buong katawan. Kaya dinaramdam yan ng buong iglesia. Yung mga problema na yan. Kaya kinakailangan po, dapat intact tayo sa isang Espiritu na walang iba ang sumunod tayo sa kalooban ng Espiritu Santo. Na diyan tayo tinatatan, diyan tayo tinawag, yung tinanggap nating bautismo ng Espiritu Santo at apoy. Ito na yung pagiging isang bagong nilalang o bagong tao sa harapan ng mga lahing liko. Dapat yun yung pinamumuhay natin. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya ng katwiran. Paano kung sumampalataya si Abraham? Dahil si Abraham, bagamat walang nang pag-asa, lipas na yung kanyang asawa, hindi na dinadap na ng buwan ng dalaw, pero yung pananampalataya niya, naghari, na yung pangako sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel, na maliban sa kanyang isang anak na si Ismael ay magkakaroon pa silang isang anak sa kanyang asawang si Sarai. Sinampalatayanan po yun ni Abraham. Kaya ibinilang yung nagkatwiran ng Diyos kay Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aari ang ganap ng Diyos ang mga hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito lang yung chance ng mga hindi. Yung pananampalataya para ariin tayong ganap. Dahil noong panahon, ini-ignore ng mga Israelita ang mga hindi. Pero, magpasalamat tayo dahil binuksan ng Diyos yung pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi. Kung maalala natin si Simon Pedro, hindi ba ga nangatwiran pa siya? Nung magkaroon siya ng panaginip, nang sabi, lahat ng hayop na nakalagay doon sa isang parang lambak o kumot na bumababa, ang sabi sa kanya ng isang tinig, magpatay ka at kumain. Anong sagot ni Simon Pedro? Hindi ko gagawin ang isang bagay na marumi. Ipinalalagay niyang marumi ang mga hindi. Pero anong sabi sa kanya? Kumain siya. Ibig sabihin, binubuksan na ng Diyos, ipinapahinulot na ang panangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi. Kaya pasalamat tayo dahil sa mga tao na nagsikap, nagtaguyod at nangaral ng Ebanghelyo hanggang sa makarating sa lugar natin. Pasalamat tayo at nililimbag natin na rin ang mga banal na kautusan, ang banal na kasulatan na binabasa na natin. Dahil noon, meron ka lang isang sitas o versikulo na ginagamit mo sa pangalan ni Jesucristo, papatayin ka. Kasama doon si Apostol Pablo na
saksi para patayin yung lahat ng sumasambit sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo. Pero po, yung pagiging hintil, hindi na nangahulugan, hintil pa rin. Dahil inupin na yung pangangalan ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng chance. Ilalapit lang natin ang ating pananampalataya. Napagama, malayo tayo doon sa Israel, pero dahil sa pananalig, kasama na rin tayo ng mga Israelita. Dahil naging open na yung Ebanghelyo sa lahat ng tao. Sabi dito, kaya ang mga sa pananampalataya ay pinagpala kay Abraham na may pananampalataya. Totoo po. Bagamat tayo, sasabihin natin, lahi tayo ni Abraham, lahi naman talaga tayo ni Abraham. Dahil ang lahi ni Abraham na nagmula sa kanya, ang palatandaan niya sa mga lalaki, pagtutuli. Kaya lahi tayo ni Abraham, kahit lahat naman ng mga Pilipinong lalaki nagpapatuli. Yan yung palatandaan ng lahi ni Abraham. Ngayon po, yung pagpapala kay Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, siya po kasi ang pinagmula ng pananampalataya. Na iyan naman ay kinukopya natin. Na bagamat hindi niya nakita kung hindi niya pa nakikita na magkakaroon siya ng anak, sinampalataya niya. Tayo rin. Hindi rin natin nakita si Kristo ang kanyang pagtubos, pagdipa sa krus, sinampalatayanan din natin. Ito yung puwersa na nagtutulak na parang binibilang na rin natin ang ating sarili na kasama na rin doon sa kanyang dinipakan. Ang tawag doon, pananampalataya. Kaya po, meron ng chance yung mga hintil na tumanggap kay Kristo. At meron na rin siyang karapatan para manahan ang Espiritu Santo sa mga hindi. Kaya, nararamdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo. At nararamdaman din natin na parang malapit lang ang Diyos sa atin. Dahil kasama na tayo sa itinuturing na mga tinubos at pinahahalagahan tayo ng Diyos. Lahat ng tumatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng sagawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Totoo po. Kapag tayo ay nasa ilalim pa ng kautusan, babalikan natin yung mga kautusan ni Moises. May sumpa doon. Kahatulan. Kaya ano nangyari sa ating dakilang Panginoon? Nabuhay siya sa ilalim ng kautusan. Kaya, kinakailangan siyang mamatay dahil sa kautusan. Sapagkat maraming maihula ang mga propeta tungkol sa Kanya. Na yun ay kautusan para sa ating dakilang Panginoon na Kanyang ginanap. Na sinasabi, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag na ng sinuman ay hindi nariganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya titingnan po natin dito, si Kristo ay katulad ng isinumpa dahil siya ay nasa ilalim ng kautusan. Kaya siya ay namatay sa krus. Pero tayo po, ilalakip lang natin ang ating sarili doon sa kamatayan sa krus sa pamamagitan ng pananalig o pananampalataya sa Diyos. Na yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para mabuhay. Na kumbaga, ang pananampalataya ilalagay natin kay Kristo, yung bautismo. Na pagkatapos ng siya'y mamatay sa krus, kung ilalagay natin yung pananalig natin sa Kanya, kasama na rin dapat namatay ang dati nating pagkatao na iminawangis sa bautismo. Na inilulubog sa tubig at paglutang dapat bago na tayong nilalang. Hindi na nasusunod yung gusto natin. Kapag ayaw natin magsimba, ayaw. Kapag minsan gumagawa pa na tayo sariling dahilan, labahan. Bakit hindi mo labahan ng ibang araw? Itataon mo pa talagang araw ng pagsamba. Hindi ba ga? Kaya tumitin po na, kung naghahari ang pananampalataya, wala kang pakialam sa labahan mo, basta ngayon, Sabado mo punta ako sa pinto, makikinig ako ng ibang ilo. Dahil, next week, iba na naman ang topic.
Ibig sabihin, priority natin yun. Dahil Espiritu ang nagdidikta sa atin para lumabas ka ng bahay mo, makinig ka ng ibang video. Yun po yung kinakailangan. Sabi nito, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay nabubuhay sa mga yaon. Kaya po, kung tayo ay nasa ilalim ng kautusan at ginagawa pa natin ang sang-ayon sa mga kautusan, doon tayo nabubuhay. Pero hindi na dapat ganun. Nabubuhay na tayo sa pananampalataya. Sabi nito, sa sumpa ng kautusan ay pinubos tayo ni Kristo. Totoo po. Yung kautusan kasi may sumpa, kaya nga namatay si Kristo dahil sa ilalim siya ng kautusan. Na kinakailangan, sabi nito, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sino po yun? Ang ating dakilang Panginoon. Nakabitin siya, pako lang ang may hawak sa kanya para hindi siya malaglag doon. Kaya po, kung titignan po natin dito, tayo po ay mga hintil. Hindi natin siya nakita. Una aninag man o nakita man ang ating mga mata. Pero, ilakit lang natin ang ating pananalig na hindi lang Israelita ang dinipahan niya, kasama na rin tayo. Magiging kasama tayo sa pamamagitan ng pananalig o pananampalataya. Na dahil naniniwala tayo na dinipahan tayo, at nagtitiwala tayo sa kanyang ginawa, kasama tayo doon sa tinubos. Yun po yung pananampalataya. Na dapat yun na yung ikinabubuhay na natin. Na bago na tayong nilalang. Hindi na dapat tayo nabubuhay sa dati nating pag-uugali. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Kaya, ang Espiritu po naghahari, una muna yung pananampalataya. Kumbaga, ang Espiritu, tanda na lang yan ng isang mananampalataya. Kaloob ng Diyos na siya'y napasakop na kay Kristo, bagamat siya'y hindi kasama sa Israelita, kung tinatawag na Israelita, tayo yung mga hintil. Ilapit natin yung pananampalataya at meron pangako ang Diyos, Espiritu na mananahan sa buhay natin. Na kung dati, mahirap natin baguhin ang ating sarili, pero dahil sa Espiritu, yun po yung nagtutulak sa atin. Upang gawin natin, nagpapalakas siya sa atin para masunod natin ang kalooban ng Diyos. At yan po ang nagiging gabay natin sa araw-araw, ang Espiritu Santo. Siguro po hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos, at ano man ang ating mga kaibigan, kaibigan, problema man yan, karamdaman man, kung patighatian, ilapit natin yan sa Diyos at nakahanda siya, tulungan tayo sa lahat ng ating mga pananalig. Salamat sa Diyos at magandang umaga sa bawat isa.